Amen. And we declare a kind of worship and more than sa darating pong pagkakataon. We will worship our God. We will reign with Him and we'll declare His omnipotence sa ating mga buhay. Isang mapagpalang pagsamba po sa ating lahat. Kabuuan ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Kagalakan ni Pastor, makita kayo. Alokla, Italy. Madaling araw. Thank you for joining us this morning. Sister Leia, Texas. Ma'am Lorna sa Miami. And Sir Pastor Bong, Sister Jane, California. Sa mga kapatiran sa FB Live, I know you're working, Brother Rolly, bahagi ka ng ministeryong ito. Sa kabuuan, mga anak sa ibang lugar, sila Mark sa Saudi, andyan po sila, Sister Lucy sa South Korea. The Holy and True Christian Fellowship, 28th year, nagpapatuloy sa tawag niya, sa vision na nais ipagawa ng Panginoon. Isang buhay ng iniligtas ng Panginoon, may kabanalan at katotohanan. That is the very essence of this ministry. And as I would like to acknowledge yung kabuuan po sa online, likewise, kayong mga naririto, and for the very first time, our joy, makapiling kayo mga kapatiran namin all the way from Pampanga. Nandito po sila, you can see them sa atin pong kabuuan ng atin pong mga kapatid, although we're somehow crowded, the other brethren natin, members are giving way sa kanya-kanyang mga tahanan. And syempre, again, our joy also to have her back, second time around, si Sister Au. Sister Au, welcome back, ma'am. You have your HCCF family here. And sabi nga po, acknowledgement lang sa pangkalahatan, yung mga baguhan, nandyan po, and yung mga nasa tahanan po. Kagalakan po ni Pastor Ed na kayo ay patuloy na mapaglingkuran sa Panginoon. 28 years. Ano po ba ang significance ng word? Number 28. Well, I won't go for the numerology. Tignan nyo na lang dun sa Googles natin, kung sakali. Iba-iba yung definition, pero ang ganda. Ano yan, world view yun. Pero we don't go for it, syempre. As per recorded. It's perfect. Sabi nga, the number 28 is perfect. It's in harmony, etc. Ang ganda nung ano niya. Sa worldview, sa worldview. But I would define it, as I have said kanina sa ating prelude. What happened ng 18th celebration natin, it has been 10 years has passed. And ito po, the Holy and True Christian Fellowship stands, do sa vision, stands in holiness and truth. Pinatutupad ng Diyos yung kanyang mga kaparaanan, mga pangyayari. And this year, our joy, mamaya we will be also restoring them back, in the call and command of the Lord. Kasama ng mga celebration natin today, dami. For a pastor, I know, nandun ang kalwalatian sa Panginoon. So it's a day of celebration po sa aming mga kapatid because, as I have said, I have shared the theme last Sunday, Revelations 19:6. We are celebrating now the new theme, Revelations 19:6, as per declared, our Lord God omnipotent reigneth. Yes, but what's the essence? Sabi nga,
And I would go back mamaya dun sa number 28 na yon. Sabi doon, anong sabi last Sunday? Hindi lang tayo niligtas ni Lord, but sa takdang panahon, lalo na yung mga baguhan naming brethren, tayo po ay makakasama ng Diyos. We will reign with Him. And that is our mga songs po kanina. I hope ma-impart sa mga heart natin that anuman ang mga sitwasyon natin ngayong umaga, ano mga kalalagayan natin sa buhay, more than anything else, di ba? What an inspiration supposed to be, what a promise of God that we will reign with Him sa darating na sandali. Because everything is transpiring now. Hindi po kami nagkukulang sa inyo dito about our study of the end times. Ayan na po yung mga fulfillments, di ba? Paulit-ulit si Pastor. And hoping na piprepare namin kayo, napapaalalahanan namin kayo, naikayat namin kayo mamuhay. Hindi lang po basta buhay, Kristyanuhan, pastor-pastoran, but isang buhay na masasabi talagang may kabanalan at katotohanan. Although walang perfect, lagi namin sinasabi, but we can be the best for the Lord. Diba? Dahil sa kanyang ginawa at sa kanyang gagawin pa sa takdang panahon. Now, going back dun sa number 28, I will not, sabi nga, share. I have shared the message last Sunday. Kahit po sa mga nanonood sa amin sa YouTube, you go back na lang po yung message namin last Sunday. We are just having our day of celebration here. Puro kami mga alay sa Panginoon ng mga awit and pasasalamat. As Zephaniah 3:17, the Lord God is singing with us this day. And sama ng pagkakataon. So, yun yung worldview. Parang sa kanila, yung number 28, 7 and 4, that's perfect. Ano daw, meron silang ganoon, pero we don't go for that. No, nililiwanag ko yun, ha? We go for this. Okay. Deuteronomy 28 in the Old Testament. What does it, promise? Deuteronomy 28, God's blessings. Okay, praise the Lord. Can we bless the Lord? On our 28th year, okay, Deuteronomy 28 speaks of His blessings be upon us all. Yan. Likewise, tatalon ako, siyempre, andun yung concept na yun. Well, kami naman, mamaya, gagamitin ko yun. Likewise, in Exodus 18, what is that? It is the call of the Lord. So, nauna ko lang yung Deuteronomy 18 sa blessing, but Exodus 18 speaks of the call of the Lord on a higher level. Lalo na yung mga magtatapos ng WTP mamaya. Kasi yung sabay kayo ng batch na ito, yung FS batch, I know you have, sabi nga, learned kung ano yung buhay na isang matatag na Kristiyano. Ang mga WTP, they know now how to really serve the Lord as a workman approved by God. Yan. So, hand in hand yan. And a pastor would always humble himself. Pasensya na po sa mga ilang preparatory na hindi namin nagawa ni Sister Michelle. But our bulletin board stands, nandyan po, hindi pa lang naikakabit. Due to our situation, alam ninyo yon kung bakit. I have just the strength from the Lord. Mabuti, andyan pa sila, Brother Danny. Pero besides this week, Brother Danny, ako yung nagbubuhat ng mga dapat buhatin. And my strength is only from the Lord. Schedules namin, kilos. The call to serve the Lord. The call to serve the Lord. Paulit-ulit si Pastor sa tatlong bagay.
tinawag tayong maligtas, pero hindi tayo doon natitigil, FS batch. You are also now called to serve the Lord, WTP batch. Okay? In later times, we will all account kay Lord. Pagbalik niya sa ulap, no? Doon sa judgment seat of Christ na lagi na nating mga pinag-aaralan, mag-a-account tayo, and overall, ang kanyang mga masasabing promises. Alam niyo, with all these numbers, madami pa pwedeng tignan. Doon ako dinala ni Lord sa 28 times na ginamit yung word, ay yung number 28 sa New Testament. 28 times the Lord Jesus Christ was called the Lamb of God. The Lamb of God. 28 times in the New Testament po. Assignment. Pakihanap niyo mga verses, hindi ko bibigay sa inyo. 28 times. The Lamb of God, sinimulan ni Apostol John, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Oh, hallelujah. Hallelujah. And that lamb that was offered sa Exodus 18, that call to serve the Lord, ano ba? That priestly calling, and tayo yun Not just Israel They're not just the royal priesthood. Tayo po yun sa 1 Peter 2:9. Okay? And we will be reigning with God sa takdang panahon. Revelations 19 na nga po tayo. Nag-aantabay na lang tayo. Tinalunan na natin yung 17-18. Galing na tayo sa 16. And all things are transpiring now in Iran, no? Per Ezekiel 38. Anytime, hintayin na lang natin, lumabas ang Antikristo. At bago lumabas ang Antikristo, kukunin tayo ng Panginoon sa ulap po. We are in that church age po, mga kapatid. And we praise God, can we bless the Lord? Hindi tayo nandun pa sa panahon ng lumang tipan, nag-aantabay pa ng Misaya, andun tayo sa mga first century Christian churches na nag-aantabay pa ng fulfillment ng mga nagduda na rin sila sa Thessalonian. Sabi doon, huwag niyong paniwalaan yan. Yung sinasabi ni na dumating na ang Panginoon, hindi dadating ang Panginoon. Merong galing sa Davao, nakakulong ngayon sa Krami, etc., etc. Ang dami, ang daming mga hulabalu, no? Na mga katuruan. But we have the Word, and that is why the vision stands in holiness and truth. We are what? Can we recite? The Holy and True Christian Fellowship. Is committed to the call and command of Christ in a worldwide proclamation, di ba, of God. Tiyakin nyo nasa vision kayo kasi ganitong-ganito lagi ang paalala ni Pastor. Kasi pwede naman kayo doon sa 7 churches na binanggit ko kanina di ba? Doon kayo sa 5, you have to repent. May 2 hindi na kailangan mag-repent Yung Smyrna nga lang, magmamartyrdom. Sa mga bagong gagraduate ng EPS, gusto nyo namin kayo, susuportahan namin kayo missionary sa China tsaka sa Middle East. Kaming sasagot sa inyo. Pero doon, siyempre, ready kayong ibigay ang buhay ninyo, yun yung Smyrna, Martyrdom Church. Ang Holy and True po ay Philadelphia Church. Ang puso natin. We are united in the love of God. Okay? Hindi kami dito puro love lang nangungunsinte. We are also in keeping His Word. Okay? And we are also persevering to live a life worthy of His second coming. Yun po ang tawag ng Panginoon sa ministry ito. Kaya nga po vision Yun yung pinagagawa ng Diyos sa isang iglesia. Kaya nga po, double check kayo yung mga ibang churches kung may vision sila. No? Sabihin nila meron. Matthew 28. Oo, sige. Nagwo-worship din kami. Sige. May kabanalan ba at katotohanan? Yun ang malaking kaibahan po ng dinadala ng ministry natin. And today, it might be my last message, because it might be our
last anniversary. Kasi kung sa timetable, ang isang hinihintay na lang ng mga biblical prophecy na yan ay yung last total eclipse ng March 2025. Ano po? So meron pa tayo hanggang March sakali. Ano po? Pero walang nakakaalam ng araw at oras, ha? So enjoy with God, family, ministry. I hope so. So, salamat Lord, makapagpapatapos kami ng 2 batch. And habang wala si Lord, ready na yung mga mag-LTP, ha? It's about time. Try to see the alumni list there, oh. The alumni list. Yung mga papalit sa amin dito habang sabi nga, mauuna kami magpahinga. Kung di ba yung nagjo-joke si pastor lagi? Dahil sabi ni Lord, yung hindi lang yung pastor ng Holy and True, but the leadership, may alam. Ano sila? Watchful. Sabi last team natin last year, watchful. Kaya extend ko pa muna. Alam na nila, dadating ako, kaya wag muna. Gusto ko yung tip in the night ako eh. Di ba? Kaya kailangan muna yung mga leaders ng Holy and True, magwawala din muna. Magpapabaya din muna. No? Mga leaders, no? Magpapabaya muna tayo. At gagawa pa ng mga kamunduhan. Ganun ba yon? No. We are awaiting the second coming of the Lord. So, maliban sa 28 times ginamit the Lamb of God, kinanta natin, assignment din, yung word na hallelujah sa New Testament is 28 times also used. And meaning, praise the Lord. Hallelujah. That is the meaning of hallelujah. We praise God in this life. On our 28th year, as we await His second coming, as we are promised that we will reign with Him, sa takdang panahon, all these things, ano man nangyayari sa ating problema, di ba? Hindi exempted kahit si pastor eh. Oh. But we are reigning, sabi na Ephesians chapter 1, we are reigning in the heavenly realms with our God, with our omnipotent God. And I hope, yun na po ang ating pagtatalagahan ng ating mga panahon. No? Wag na pong masayang pa ang mga pagkakataon na yan binibigay sa atin ng Panginoon. So as my pep talk for our year, let's just celebrate. Tignan niyo po, there's so much to thank the Lord. Kahit yung kakantahin mamaya ng children natin, napakadaming bagay para ipasalamat sa Diyos ang mga pangyayari sa buhay natin. And we will just be celebrating, so join us. It's okay, feel free, lalo yung mga bisita namin all the way from Pampanga. Andyan po, you can take something there or what. And andyan po ang ating mga comfort room. And sama po ng mga celebration, kagalakan ni Pastor. As I have said, we have acknowledged yung mga celebrants last week. So kung sino pa mga umahabol, si Brother Edmar, kasi wala daw po signal, nandun sa, nagbabiyahe na po. Ganun din si Brother Riel, nagbabiyahe din po. So I do not know kung dito na lang po kayo sa ating FB Live, no? Yun po yung kaibahan ng ministry natin. Tayo lamang po ang meron nitong live stream besides our Zoom and FB Live. Ito po ang aming pinahalagahan mula pa ng pandemic days. No, ma-reach out kayo sa inyong mga tahanan, saan man kayo, mapapanood nyo kami. And I'm really touched. Kla, kamusta ka na? Ayan, no? Sa Zoom. No? Ma'am Leia, mamaya pakita ka ha. I-acknowledge ka namin mamaya sa ating prayer time. So, nandyan po sila. And syempre, sa mga nasa FB, sorry, Daddy Randy. Oo, sa Daddy Randy. God bless you there in Masbate. Papalitan po ni Lord yung mga saging ninyong nagtumbahan. Papalitan po yan. Daddy Randy, ha? Nandyan po yan. May mga pangako po yan. No? We're all together. We're all together. And sabi nga, for the glory of the Lord, kagalakan po namin. I-welcome kayong lahat. No po, kabuungan ng mga kapatiran
sa iba't ibang lugar. So kung wala po akong nakakaligtaan ng mga dapat i-acknowledge, andyan naman po lahat. Salamat po for being HTCF family by choice, di po ba? Through the years. 28, and we are moving forward, awaiting the second coming of the Lord po. So, tuloy po tayo as we have welcomed you all sa kabuuan ng mga kapatiran and my pep talk, andun po yon. So, today, we move on. Sabi nga, sa ating mga dapat i-acknowledge, no? And, mamaya ko na po aanuhin yung iba pa pong mga bagay dahil today po may mga i-appoint tayong mga bagong manggagawa, no? Meron tayong mga i-restore. These are all the joy of celebration. Meron tayo pong batch na iaalay kay Lord mamaya bago mag-offering. 2 batch, FS at saka WTP, nagsabay, no, for God's glory. And sa iba't ibang aspeto, kahit kami, as a family, after 2 years may get, welcome back ate sa ating anniversary, ha? Kabuuan po ng mga nakakaalam, welcome back ate. We will serve the Lord with my apo. Gising na ba? Yeah. There, hello, no. Ganyan talaga pag apo ng pastor. It's okay, manggulo ka dyan. Kulitin mo lahat dyan. Yeah. It's okay. But anyway, as we now commit po, ang lahat na, so sulat na po ninyo ahead ang inyong mga prayer requests, answered prayer, andyan po si Ma'am Ningning, sa mga baguhan po, lagi, paulit-ulit si pastor doon, hindi namin kayo inuobliga sa inyong mga tithes or offering sa mga baguhan. But part ng mga nag-training na alam nyo na po yun. Sa mga may church sa ibang lugar, o laging ethics ni pastor, doon nyo pa rin ibibigay ang tithes ninyo. Pero kita nyo, nakaka-bless yung iba natin brethren, no, from Korea, etc. Nagpapadala sila ng mga offering nila, support, di ba? Yung tithes, sabi ko, dyan nyo ibigay yan, dyan kayo uma-attend eh. Ganun po ang puso ni pastor. No, I have my ethics. Hindi ako yung kung ano-anong pinaghihingi sa miyembro. No po, ever since yan. And alam niyo yan. No po? So, sama na po ng lahat ng mga nagpapala, nagpapadaloy. Si Lord po patuloy magbabalik sa inyong lahat ng mga agapay ninyo. And as we are facing the challenges, we are praying. Adjusted pa tayo, may protocols pa tayo, pero we're praying ng council, ibabalik ang panghapon. So step by step po, ang major service pa rin natin ay umaga para naka-live, yung iba nating nasa abroad kasi gabi sa kanila, pag mamaya pa, madaling araw na. So inaayos po namin lahat habang wala pa po ang Panginoon. Ha? So yan po ang state of the pastor ngayong umaga, no, sa ating haharapin pa na bagong taon sa paglilingkod sa iglesyang ito.